Mapagpalang umaga sa lahat. Welcome sa ating Sunday online worship service. The Life Giver Christian Family Ministries Inc. is a Christ-centered, Bible-based, family-oriented community of believers. Worship with us online every Sunday 9 a.m. Sundan ang Facebook page LCFM Church Org para sa iba pa nating church activities and updates. Huwag nating kalimutan magpalakasan, magpanalanginan at mag-aral ng salita ng Diyos. Attend your life groups via online, through Zoom or Messenger. Contact your life group leaders for arrangements. God loves a cheerful giver. For your tithes and offerings, you may deposit via BDO or GCash to this account. Oops! Have a break! Midweek kantahan, panalanginan at pakikinig ng mensahe ng Diyos tuwing Wednesday, 8 p.m. Tiwala lang. Sa kabi-kabilang mga issues ng buhay, ang hirap basta-basta na lang magtiwala. Lalo pa ang daming fake news na umiikot sa social media. Kaya pa ba nating magtiwala? Yan ang tanong. Samahan natin ang Live Talks with Ding at SJ upang talakayin ang mga current issues ng buhay. Kanino at paano tayo magtitiwala sa panahon ngayon? Tiwala lang Live Talks every Sunday at Thursday. Sana Friday na! Sa mga nagtatrabaho, ito ang madalas na nasasabi. Ito ay buhat na rin ng pagod sa weekday work at hassle sa biyahe papunta at pauwi ngayong quarantine. Kaya para tayo ay magpalakasan, manalangin at matuto, we invite all young adults to TGIF night. O thank God, it's Friday night. Via FB Live or Zoom conference sa mga schedule na nakalista. Join the Lightline YAFB page to follow the updates. Good morning po, LCFM family. Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Alam niyo po, ito pong araw na ito ang ginawa ng Panginoon para po tayo magpuri at magpasalamat sa bawat isa. Pero bago po ang lahat, tayo po ay mananalangin po muna sa ating bansa. Sabi po sa awit 33, 12-13, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ng lahat ng tao na kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang naliligid sa kanilang mga gawa. Tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating bansa. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa magandang araw na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming Diyos na sinasampalatayaan, Panginoon. Kami ay lumalapit sa inyo, sa inyong trono ng biyaya at habag at pag-ibig, Panginoon. Lord, nilapit po namin ang aming presidente na si President Rodrigo Duterte, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom na nagmumula sa inyo, Panginoon, yung talino, yung lakas, upang makapag-isip po siya ng maayos, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang palibutin siya ng mga taong merong tamang pag-iisip. Hindi po nang kokorap, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, bigyan niyo po sila ng magandang idea upang para po sa aming bayan, Panginoon. Lord, humingi po kami ng tulong ninyo at gabay. Naniniwala po kami, Panginoon, hindi po sa presidente lamang namin, kundi magmumula sa inyo ang lahat ng talino, ng lakas, para sa mga taong ito. Lord, sama-sama po kami na ipinagkakatiwala po ang mga tao sa gobyerno. Hindi po man namin maisa-isa sila. Pero Lord, bawat isa po sa amin ay mayroong pong karapatan para po ipanalangin ang aming gobyerno at ang aming bansa, Panginoon. Dinadalangin po din namin ang mga Department of Health, Panginoon, na sila po ay nag-iisip kung ano pong solusyon. Lord, bigyan niyo po sila ng idea, talino, ng lakas na nagmumula sa inyo upang magawa po nila yung dapat nilang gawin. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, na magtayo ka, Panginoon, ng
mga scientist, Panginoon, dito sa Pilipinas na magmumula ang makadiscover ng vaccine na ito, Panginoon. Dinadalangin po namin na matigil na po ito, Panginoon. Hindi po kami sanay sa sinasabi nilang new normal, Panginoon. Pero Lord, dalangin po namin na ang pagiging normal, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na hindi dapat kami na matakot sa sitwasyong ito, Panginoon. Sapagkat alam po namin, alam mo lahat ang nangyayari. Dinadalangin din po namin, Panginoon, ang mga taong nakaka-encounter po ng depression, ng anxiety, Lord. Hindi po nila alam kung bakit ito nangyayari. Lord, dalangin po namin, ipakilala mo ang iyong sarili sa buhay nila. Na may mga nurse, na may mga doktor, Lord, na hindi ba po nagpapakamatay. May mga estudyante rin po, Lord God, na nakakaranas din po ng depression kasi hirap po sila mag-aral, Panginoon, through online. Ganon din po yung ibang mga youth namin, Panginoon, na hindi po makapag-aral dahil walang kinikita ang kanilang magulang para makapag-online, Lord. I pray, Lord God, na kayo po ang kumilos sa kanila. Dinadalangin po namin ang bawat tao na nakakaranas ng ganitong bagay. Ganon din po ang may mga negosyo, Panginoon, Lord, na nahihirapan silang kumilos sa mga construction site, Lord. Maraming mga tao silang tinutulungan. Dinadalangin po namin, Panginoon, na matapos na po ito, Panginoon, itong pandemyang nagaganap sa buong mundo. Alam po namin na kontrolado niyo po ang lahat. Ito po lang ang aming kahilingan. Pero alam po namin, Panginoon, kayo po ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Pero Lord, ipinagkakatiwala po namin ang aming bayan, ang aming community, Lord. Ganon din po sa bawat isa po sa amin, ang aming buhay, Panginoon. Tulungan mo kaming manampalataya lamang sa inyo at magtiwala. Lahat ng bagay, lahat ng sa paligid namin nawawala. Pero Lord, ang salita mo at ikaw lamang, Panginoon, ang aming sandigan at masasandalan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos na aming sinasamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Tulungan niyo po akong samahan sa akin pong panalangin tungkol po sa ating mga kapatiran, sa ating church leader, sa ating mga pastor. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito na kami po ay nagsama-sama muli sa iyong sambahan, na kami po ay magpapasalamat at magpuri sa iyo, O Lord. Lord, tinataas ko po sa iyo ang aming mga kapatiran. Patuloy, Panginoon, na bigyan mo sila ng kalakasan at nanatili sila, Panginoon, sa iyong mga salita. Bigyan mo sila, Panginoon, ng karunungan. Bigyan mo sila ng pag-asa, O God, na kung saan na ipamuhay, Panginoon, ang iyong mga salita na kanilang mababasa. Tulungan mo ito na manatili sa puso at saka sa isip ng bawat isa, Panginoon, na sundin ang iyong mga utos at makita sa amin ang iyong mga salita, O God. Thank you, Father, na ikaw po ang aming Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Patuloy, O God, na kami po ay dumudulog sa iyo, na kahit po pandemic po ngayon, hindi kami makakaalis ng bahay namin, pero Lord, sa pamagitan po ng internet, kami po ay malayang nakakapagpuri sa iyo at pasalamat sa mga kabutihang ibinigay mo sa amin. Salamat, Lord God, sa iyong mga biyaya sa araw-araw na aming buhay. At ikaw po ang aming sandalan sa anumang mga problema dumadating sa amin. Thank you, Lord God, sa kabutihan mo. At kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga biyaya. Lord, I also ask for your guidance, protection, and wisdom, Panginoon, sa aming mga church leader. Na bigyan mo sila, Panginoon, ng patuloy na kaalaman sa mga gawain sa aming sambahan, Panginoon. Bigyan mo sila ng wisdom at patuloy na kahit hindi man kami po ay nakita-kita, ay nandyan po sila, nakapag-lead sa amin kung ano po ang dapat namin gawin. Bigyan mo sila, Lord, ng kaalaman sa buhay na
buhay namin at ikaw na po ang mag-guide sa bawat isa. And also, Lord, I asked for your wisdom sa mga pastor po namin, Panginoon, na kung saan sila ang aming naging ang gabay na i-share ang iyong mga salita, Panginoon. Thank you, Father. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mahaba pang buhay. Ay, layo mo sila sa mga sakit. Bigyan mo sila ng maayos na pangangatawan at patuloy, Panginoon, na nakakagawa ng mga bagay na amin pong nasusundan. Ano pa yung mga salita mo na binabahagi. Patuloy, Lord, na ikaw po ang nakakalam sa bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang aming pastor sa mga mission points din namin, Panginoon, kung saan sila rin ang naging daan na ma-share din ang iyong mga salita sa lugar na kung saan ibinigay mo sa bawat isa. Lord, tulungan mo ang bawat isa sa amin na patuloy kami sa iyo. Dahil ang sabi mo nga sa John 15 verse 7, kung nanatili kayo sa akin at ang mga salita ko, hingin ninyo ang maibigan nyo at ibibigay ko. Salamat, Lord God, sa pangakong ito. Dahil wala lamang kami pong magawa kung hindi po maniwala sa iyo, sa mga salita mo, at ipamuhay namin, Panginoon, ang iyong mga salita. At salamat din po, Lord, sa promise mo sa gitna ng pandemyang ito. Sa 2 Chronicles 7 verse 14, na ang sabi mo doon ay, if my people will humble themselves down, seek my face, and pray, and turn from their wicked ways, and I will hear from heaven, forgive their sins, and heal their land. So, naniwala kami, Panginoon, sa pagsubok na ito na aming po naranasan, na ihihil mo po ang aming naranasan na ito. Ang pandemic na ito, Panginoon. Patuloy, Lord God, na ikaw po ang aming Diyos na sandigan, ikaw ang aming Diyos na nagbibigay ng pag-asa, at ikaw ang aming Diyos na hindi mo bibiguin ang bawat isa. Tulungan mo ang bawat isa, Panginoon, na manatili kami sa iyo at maniwala, Panginoon, at magkaroon kami ng pananampalataya kung saan, Panginoon, ito ang aming dapat gawin at walang imposible sa iyo. Sabi mo nga sa Luke 1 verse 37, nothing is impossible with you. So wala po kaming magagawa, Panginoon, kung hindi ikaw lang ang makakagawa ng lahat ng bagay na hindi man namin maisip, hindi namin alam, pero nothing is impossible. Thank you, O God, sa kabutihan mo. Kami po ay nagpapasalamat, pupuri sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa buhay namin. Thank you for your wisdom, protection, and especially your provision sa mga panahong ito. We thank you, O God. We praise you through your name, Jesus Christ. Amen.
Open our hearts, Lord, we want to know you. Open our ears, Lord, we need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed.
we shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror, co-heir with Christ, so firm in His promise I'll stand. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice and I will declare, God is my victory and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ngayon po ay pang 102 araw po na tayo ay nasa quarantine dahil po sa COVID-19. Kaya po patuloy po tayo mag-ingat dahil dumadami po yung naaapektuhan habang tumatagal. Subalit salamat po sa Diyos at kayo ay nananatiling matibay, matatag at nakakayang lumaban sa takbo ng buhay. Sabi nga sa ating taal na kasabihan, sa ating mga Pilipino, habang may buhay, mayroon pong pag-asa. Totoo po ang mga katagang ito, lalo na po sa atin, kaya naman patuloy po tayong nakatatayo at umaasa na ang lahat ng ating nararanasan ngayon ay lilipas at matatapos din. Naniniwala po ako na mayroong wakas ang pandemic na ito. Bakit ko po nasabi? Dahil wala pong permanente sa mundong ito. Ang permanente lang o ang forever ay ang ating Panginoong Diyos. Tama po ba? At habang tayo po ay nasa sitwasyon na abnormal, maraming bagay na habang tumatagal ay nakakasanayan na po natin gawin sa araw-araw. Hindi na tayo makalabas ng bahay ngayon
na wala tayong face mask, wala tayong alcohol, or kaya ay sanitizer, na wala na rin po yung ating pananabik na pumunta sa mga mall upang maglibot-libot o mag-window shopping. Sabi nga nila, ito na yung new normal. Maganda pala sa kabilang banda dahil nakatitipid, at ang maganda, nakakapagbasa pa po kayo ng Bible sa araw-araw na dati ay hindi ninyo nagagawa. Dahil ang rason, walang oras. Ito rin ang pagkakataon na magkaroon ng bonding ang mga membro ng ating pamilya. Sa panahon po ng difficulties sa ating buhay, hindi po natin maiwasan na magtanong, kailan kaya matatapos? Kailan kaya babalik sa normal ang lahat? At marami ding nagtatanong, bakit hinahayaan ng Diyos na mangyari ito? Nasaan ba si Lord? Alam ba niya ang nangyayari? Bakit parang malayo siya sa atin? Nasaan ba siya? Mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, sa umaga pong ito, tunghayan natin ang mga salita ng Diyos na maaaring makapagbigay sa atin ng ibayong pag-asa sa panahon na tayo ay nasa kalagitnaan ng bagyo ng buhay, gaya po ng kalagayan po natin ngayon. Damhin po natin ang presensya ng Panginoong Hesus sa gitna ng unos ng buhay. Nais ko po kayong anyayahan na buksan ang inyong mga banal na kasulatan sa aralin na ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Ito po ay matutunghayan natin sa aklat ni Marcos o sinulat ni Apostol Marcos. Makikita sa kabanatang 4, talatang 35 hanggang 41, o Mark chapter 4, verse 45 to 31. Ito po ang sinasabi. And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said to one another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong mga salita na aming binasa. Nawa, samahan po ninyo kami at turuan po ninyo kami sa pag-aaral po namin ngayong umaga. Hayaan mo pong ang banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng kaunawaan. Maunawaan po namin ang mensahe mo sa umagang ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang nakakapagod po ang araw sa buhay ng Panginoon ang pangyayari na naganap simula sa Mark chapter 3 verse 20. Ito po yung araw na ito. Doon po naganap yung mga konfrontasyon niya sa mga Pariseo. Nagturo din siya sa mga tao sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ipaniliwanag niya sa kanyang mga apostol ang ibig sabihin ng mga talinghaga. Nagpagaling din po siya ng gamot ng mga may sakit. At dito po ginamit niya ang bangka na parang pulpito ng aral sa maraming tao na nagkatipon sa dalampasigan at nakinig sa kanya. Nang gumabi na ay tinawag niya ang kanyang mga disipulo at sinabing sila'y maglalayag patungo ng kabila ng lawa. Noong gabing yon, habang ang mga alagad ay nagtitimon ng bangka, si Jesus ay natutulog sa bandang hulihan ng bangka. Maaring napagod siya sa lahat ng kanyang ginawa sa maghapon.
bilang Diyos na nagkatawang tao, nakaramdam po siya ng pagod. Kaya nauunawaan niya ang salitang pagod kapag ito ay nararamdaman natin. He is able to sympathize with us when we get tired. At dito po karamihan sa kanyang mga alagad ay mga sanay sa dagat sapagkat 6 o 7 po sa kanila ay mga mangingisda. Nang gabing yun, natagpuan ng mga alagad na sila ay nakikibaka, lumalaban upang mabuhay. Naranasan nila ang kapangyarihan ng Panginoon upang sila ay maligtas at gawing testimony sa kanilang buhay ang nangyari sa kanila. Nais ko na anyayahan kayo na kahit sandali po, i-imagine ninyo na kayo ay nasa bangka kasama ni Jesus, kasama ng mga alagad na tumatawid sa dagat. Ang kanilang karanasan ay makapagtuturo sa atin ng maraming bagay ngayong umaga. Ang ating buhay paglalakbay ay darating ang araw na tayo ay makakarating sa ating destinasyon. Saan po? Sa langit. At habang tayo ay naglalakbay, may mga bagyo na darating at sisiklot-siklutin ang ating mga bangka. Kagaya ng mga disipulo. Madalas naiisip natin, ang mga hardship o storms ay maaring sumira sa atin. Nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, sa Panginoon na ang bagyo ng buhay ay hindi dumarating upang tayo ay sirain. Sa halip, tayo ay patatagin. Samahan natin ang Panginoon at ang kanyang mga alagad. Tawirin natin ang dagat ng Galilea. Nais ko pong dalhin sa inyo ang ilang katuruan na makikita natin sa mga talatang ating pagbubulay-bulayan. At ito po ay may pamagat na experiencing the presence of God in hardship. Sa panahon po ng ating suffering o kahirapan, hayaan po natin na maranasan natin ang Panginoong Jesucristo. Ano ba ang magagawa niya sa buhay natin? We all need God's presence in times of storms and hardships. Why do we need God in time of storms and hardships? We need the presence of God because, bakit po? Because, number 1, because of the power of the storm. And number 2, because of the problem in the midst of the storm. And because the purpose of the storm. 3 bagay po ang nais kong dalhin sa inyo. Una nga po, the power of the storm. Kaano ba kalakas ang bagyo upang magbigay sa atin ng hardship sa buhay? Una, it is sudden. Ang ibig sabihin, bigla. Ang bagyo ay madalas sa Sea of Galilee at madalas ang tawag po nila rito ay dagat, subalit ito po ay lawa. Hindi po kasi ito pangkaraniwan sa mga lawa. Maliit lang ang sukat nito, merong 13 miles o less than 20 kilometers ang haba at merong 7 miles yung lapad. Subalit ito po ay malalim, 150 feet ang lalim po niya at nakalagay po ito doon sa ibabang lugar, doon sa 680 feet below sea level. Dahil ito po ay mas pababa kaysa dagat o sa regular na dagat, ito po ay napapalibutan ng matataas na bundok. Kaya madalas ito yung nagiging dahilan upang magkaroon ng malalakas na hangin na nagdudulot ng malalaking alon. Ang hangin po mula sa lupa aakyat sa bundok at lalagpas pababa ng lawa. At dito magkakaroon po ng biglaang mga thunderstorm na mula sa nakapaligid na mga bundok. Kaya naghahalo sa mainit at malamig na hangin at lumilikha ng malalaki at nagngangalit na mga alon. Sabi nga po nila, ito raw ay umaabot ng 20 talampakan. At pagkatapos po, bigla itong kumakalma. And then, babalik na naman. Subalit ito po ay nangyayari tuwing araw. Nagaganap ito paggabi, subalit bibihira. Kaya po ang mga alagad na kasama ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi handa sa pagdating ng bagyo. Subalit ito po ay nangyari.
Ganyan din po ang ating buhay. Parang ang lahat ay maayos. Biglang dumarating ang bagyo na nagbibigay sa atin ng hardship at sufferings. Minsan nag-enjoy ka sa ganda ng panahon. Subalit biglang darating ang bagyo, matatagpuan mo na lang ang na ikaw ay nasa gitna ng unos. Halimbawa po, isang tawag lang sa telepono, isang check-up mula sa doktor, isang hakbang lang ng orasan, makikita mo, ikaw ay nasa gitna na ng bagyo. Hindi ho tayo dapat magulat sa bagyo ng buhay na dumarating sa atin, sa ating paglalakbay. Alam po ba ninyo na kayo ay nasa 3 posisyon o 3 kalagayan sa ngayon? Maaring nasa gitna kayo ng unos sa panahon ngayon. Ito po yung nararanasan natin sa COVID-19. O katatapos lang ng unos ng buhay sa inyo. O di kaya, parating pa lang ang bagyo sa inyo. Ang biglaang bagyo ng buhay ay dumarating po sa atin. The Bible says that the storms will come our way. In fact, kagaya po ng sinabi ko, you are in one of 3 places. You are either in a storm, just coming out of the storm, or headed into a storm. Subalit napakaganda po na maunawaan natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa John 16:33. Ang sabi niya, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart. I have overcome the world. Napakaganda po sapagkat nariyan ang ating Panginoong Jesucristo. Pag biglang dumating yung bagyo, alam natin, meron po tayong pangahawakan. Ano pa ang katangian ng bagyo? Kaya nasabi natin ito ay powerful. It is severe. Ang ibig sabihin, matindi. Sabi nga po sa mga talata, the waves beat into the ship. The ship was full now. Ibig sabihin, napupuno na yung bangka na kanilang sinasakyan. Matindi. Tapos pinapalo pa po ng malalakas na alon at humihihip ang malakas na hangin. Marami sa mga alagad ay bihasang mangingisda, subalit natakot sa tindi ng bagyo. Ang bangka ay halos mawasak at napupuno na nga po ng tubig. Malapit ng lububog at ang alon ay galit na galit at sila po ay nasa gitna ng kadiliman. Wala silang magawa. Bakit po? Sapagkat hindi nila makita ang paligid. Hindi nila alam kung nasaan sila. Hindi nila alam kung malapit na sila sa pangpang o nasaan na yung mga kasabayan nilang mga bangka. Sila ay nasa matinding panganib at matinding takot na sila ay mapahamak. Wala hong pinagkaiba ang kalagayan nila sa atin kapag dumating yung unos. Kapag dumating ito sa ating buhay, madalas ito ay matindi, nagbibigay sa atin ng kalungkutan, ng pagdurusa at pasakit. Ang bagyo ng hardship at suffering ay malakas ang puwersa na sumisira at nagbibigay sa atin ng pagbagsak at parang bangungot na kung minsan hindi mo kayang matanggap. Minsan pa nagkakapatong-patong ang darating na problema na halos wala kang magawa dahil sadyang wala kang magagawa. Subalit maraming testimony na po ang narinig natin. Ang bawat isa sa atin ay dumating na sa matinding mga suffering. Ang iba, tinatawag yung suffering na dumarating sa kanila, yung tinatawag nilang storm of sorrow. Ang isa sa kanilang mahal sa buhay ay tinawag na ng Panginoon o namatay na at nag-iwan po ito ng matinding pagdadalamhati at talagang nabagbag ang kanilang mga damdamin dahil sa kanilang karanasan. Ang pagdadalamhati po ay dumarating sa bawat isa. Si Jesus ay nasa bangka, ngunit maging ang mga alagad ay nakaranas pa rin ng bagyo. Kaya ho, wala hong exempted sa bagyo ng buhay. Ang iba naman ay kinain na ng bagyo ng kasalanan o the storm of sin. Kapag ang kasalanan ay pumasok sa ating puso, sa simula ay parang ayos ang lahat. Nag-i-enjoy pa nga ang mga tao kahit na po ito'y kasalanan. Parang okay. Subalit kapag dumating na ang maling bunga nito, para kang dumanas ng matinding bagyo sa buhay at ito'y nag-iiwan ng matinding pinsala at pagkasira.
na ang tanging dugo lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring mag-repair sa buhay mo sa pamamagitan ng kanyang pagpapatawad. Marami ang nasa ganitong bagyo ngayon. Kasama po ba kayo? O kaya naman, dumarating po sa atin yung iba't ibang uri ng bagyo. Kaya ang bagyo po, ang mga kahirapan sa buhay, nagdadala ng takot, pangamba, at sakit. Subalit makikita po natin, there is no storm on earth that heaven cannot calm. There is no problem so great that Jesus cannot fix. Ano po ang dapat natin gawin? Bring that storm to Him and watch His deal with it. Dalhin po natin sa Kanya. Ano man yung bagabag ng buhay, ano man yung bagyo ng buhay. Ano pa po makikita natin? Why? This storm o hardship na ating nararanasan ay powerful. May pinagmulan. Saan po galing ito? Saan ba galing yung mga bagabag o storm o bagyo ng buhay? Maaring ito po ay natural. Kagaya po na nangyari doon sa mga naunang binanggit natin. Ang Sea of Galilee ay madaling magkaroon ng bagyo. Subalit, mapapansin po natin, bihira sa gabi. Subalit, naranasan ng mga apostol. Maaring ito po ay dumating dahil sa layunin ng Diyos upang turuan ang mga alagad ng isang tinatawag nating practical lesson upang higit sila magtiwala sa ating Panginoong Hesus. O di kaya ay gawa ng kaaway. Bakit ko po nasabi? Dahil noong pinatatahimik po ni Jesus ang bagyo, ay inutusan niya. Ang sabi niya, be still. Gaya ng sinabi niya sa Mark 1:25, noong utusan niya ang mga demonyo na tumahimik. Kuminsan po, kaaway ang nagbibigay ng bagyo ng buhay sa atin upang sirain ang ating pananampalataya, upang tayo ay lumayo sa ating Panginoong Hesus. Ang bagyo sa ating buhay maaring mula sa maraming dahilan. Minsan dahil sa ating mga kagagawan. Gumagawa tayo ng mga bagay na magdadala sa atin ng kabayaran na parang bagyo kung dumating. Sabi nga sa Galatians 6:7, tayo ay mag-aani kung ano ang ating itinanim. Minsan dumarating sa atin upang tayo ay disiplinahin, dahilan na tayo ay lalong lumapit sa Diyos. Sometimes God sends the storms. When God sends the storms, it is always to draw us closer. Ang ibig sabihin, hindi ho dumarating ang bagyo para tayo sirain, kundi tayo ay hinahayaan na magaranasan ng lahat ng ito upang tayo ay higit na lumapit sa ating Panginoon. Subalit, alam po natin, kapag tayo po yung mga anak ng Diyos, hindi ho papayagan ng ating Panginoon na tayo ay malugmok. Bakit po? Satan is limited in his ability to torment us by the sovereign will of God. Kaya po napakaganda. Nakita po natin, kailangan natin ang presensya ng Diyos sapagkat napakalakas po ang bagyong dumarating. Ano pa? Kailangan natin ang presensya ng Diyos sa gitna ng kahirapan o hardships sapagkat kapag nandun na po tayo sa gitna ng unos, nagkakaroon pa po ng ibang problema. Ano po? Makikita po natin ito sa verse 35 to 38. Ang pinakamatinding problema ay hindi po yung bagyo noong gabing yon. Hindi po yung bagyo na nasa Galilea, kundi yung nasa puso po ng mga apostol. Ang bagyo na nasa dagat ay humahagupit sa bagyo ng pagdududa sa kanila dahil sa banta na sila ay malulunod. Habang ang bagyo ay humahagupit sa paligid, tingnan po ninyo, si Jesus ay natutulog sa likod ng bangka. Ano ang ginawa nila? Sila ay nagmamadaling pumunta sa Panginoon at ginising nila si Jesus. Halos wala na silang pag-asa na malalagpasan pa nila ang unos na ito. Tingnan po natin, gaano kalalim ang kanilang pagdududa na sinasabi kong ito ay isang bagyo. They doubted His goodness. Pinagdudahan po nila
ang kabutihan ng Panginoon. Sabi po sa isang parte ng talata, carest thou not? Ang ibig sabihin, wala ba kayong pakialam? Ito po yung sinabi ng mga apostol. Sila ay nagduda na walang pakialam ang ating Panginoong Hesus sa nangyayari sa kanila. Ganyan din po tayo. Pagkatapos na nakita nila kung paanong paglilingkod ang ginawa ni Jesus sa buong araw ng kanyang pagmiministeryo, naroon pa rin ang kanilang pagdududa. Nagpalayas ng mga demonyo, nagpagaling ng mga may sakit, nangaral lang tungkol sa kaharian ng Diyos sa chapter 1 and 2. Ngayon, nahaharap sila sa isang panganib na wala ang lahat ng kanilang natutunan. Ngayon, nasa harap sila ng unos at takot na takot. Dapat alam nila na ang paghampas ng hangin ay hindi kayang talunin ang kapangyarihang taglay ng kasama nila. Alam po ninyo kung saan ang problema. Sila ay nakatingin sa kanilang sitwasyon, hindi sa solusyon, ang Panginoong Hesus. Nakapokus ang kanilang isip sa facts, hindi sa kanilang faith. Siguro po tayo kung minsan nagsasabi, pambihira naman itong mga alagad na ito. Bakit ba sila nagduda? Pero alam po ninyo, marami sa atin mas matindi pa sa kanila. Kung sisiyasatin po natin ang ating mga puso, kung sa atin nangyari ang mga pangyayaring naranasan nila, ano kaya ang ating gagawin? Kaya wala tayong kaibahan sa kanila. Kapag dumating sa atin ang bagyo, di ba tinatanong din natin ng Diyos na parang walang pakialam sa atin ng Diyos? Maring hindi natin ito nasasabi ng malakas, subalit sa ating puso. Ito po yung ating damdamin na kung minsan, bakit ko ba ito nararanasan? Bakit ba nasan ba ang Panginoon na nagsabing ako'y tutulungan sa gitna ng aking paghihirap? Mga kapatid, concern po ang Diyos sa atin. Hindi po totoo na tayo ay pinababayaan ng ating Panginoon. Nakagaya ng mga apostol, wala ba kayong pakialam? Ito ang sabi nila. Nariyan po siya. Higit sa ating inaasahan at sa ating nalalaman. Alam niya ang bawat pakiramdam po natin ngayon. Gumagawa siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Maaring hindi po natin nakikita. Subalit, magtiwala po tayo, siya ay gumagawa sa ating buhay. Mahal po kayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Yan po ang tandaan natin. Meron siyang pakialam sa atin. Ano pa po ang mas matinding bagyo bukod sa bagyo na nararanasan nila? Yung bagyo ng pagdududa, yung tinatawag nating storm of grace o they doubted His grace. Ang ibig sabihin, pinagdudahan po nila yung biyaya ng Panginoon. Anong sabi? We perish. Sabi niya, kami ay mapapahamak. Maging po ninyo, ang Diyos na siyang nagmamahal sa atin, pinagdudahan ang kanyang biyaya. Tandaan po natin ang Panginoong Hesus ang nag-anyaya upang sila ay pumalaot. Ang mga alagad, sumama, iniwan ang lahat upang sumunod sa Panginoong Hesus at ngayon sa palagay ninyo, iiwan sila ni Hesus sa delikadong sitwasyon. Takot lang po sila na sila ay pababayaan ng Lord na mamatay. Subalit, hindi po yan ang katotohanan sa ating natunghayan. Mga kapatid, kung titingnan natin ang mga apostol sa kanilang mga ginawa, nakikita po natin ang ating sarili. Tandaan po natin, hindi tayo iniligtas ng Panginoong Hesus upang iwan sa gitna ng unos. Siya ay committed sa iyo, committed siya sa akin, at hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Ito po ang sinabi niya sa Hebrews 13:5. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan man. Kapag ka po ang unos ay humagupit at pilit na hinahampas ang ating bangka, kapag malakas na hangin ay umihip, kapag alon ay winawasak ang ating bangka na kinilalagyan, I believe, hindi po tayo papabayaan ng Diyos na malunod. Hahawakan ka niya, hindi ka niya iiwan sa kalalagayang hindi mo kaya. Bakit po?
dahil sigurado ako ang Diyos ay mabuti at mapagbiyaya. He is committed to you. He will be present with you and He will give you grace. Grace that's sufficient for your need. Ito po ang sinabi niya sa 2 Corinthians 12:9. But He said to me, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in weakness. Ano pa? Pinagdudahan po nila yung assurance ng Panginoon. They doubted this guarantee. Ano ang sabi niya? Let us pass over unto the other side. Napakaganda po, sinabi ng Panginoon, tiniyak ng Panginoon na sila ay makakarating doon sa kabilang ibayo. Subalit nagduda sila, natakot sila. Kung mapapansin po natin, sinabi ni Jesus kung ano ang mangyayari. Sinabi niya sa kanila, bago sila maglayag na sila ay tatawid sa kabilang ibayo. Kung pinaniniwalaan nila ang sinabi ng Panginoon, maaring isigaw pa nga nila sa alon o sa hangin. Tatawid kami, sabi ni Lord. Di po ba? Kung mayroon pong sapat na pananampalataya ang bawat isa sa atin, marami po tayong magagawang himala sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay sa atin. Mahirap ang kalagayan ng dinaanan nila. Mahirap ang journey. Subalit, ano po ang nangyari? Let us pass over unto the other side. Ito po ang binigkas ng ating Panginoon. Hindi ho kalmado yung dadaanan natin sa buhay na ito. Kagaya po ng sinabi sa Roma 8:28. Ang sabi niya, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Nangako po ang Diyos na tayo ay aalagaan. Huwag po tayong mangamba, sa halip panghawakan natin ang Kanyang salita upang makaya nating harapin ang mga hardship sa buhay na walang takot. Kapag naunawaan natin kung sino ang may kontrol ng lahat, maging ng mga bagyo, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Kahit na binabayo tayo ng malalakas na hangin at alon ng kahirapan, alam natin, present si Lord sa buhay natin, kaya kayang-kaya natin itong lagpasan. Si Jesus ang may hawak sa atin. Siya ang nagbigay ng assurance sa atin na tayo ay Kanyang ililigtas. At hindi ho tayo iniligtas upang mapahamak. Meron pong isang maiksing kwento. Meron pong isang batang military officer kasama yung kanyang bride sapagkat bago pa lamang silang kinasal at sila po ay sumakay sa isang barko at sila ay naglakbay at habang sila ay naglalakbay dumating ang malalaking alon. Takot na takot yung kanyang asawang babae dahil po lubhang napakagalaw nung kanilang barko. Takot na takot po siya, subalit napansin niya. Bakit ikaw? Sabi niya dun sa groom. Bakit parang wala kang takot? Bakit hindi mo pinapansin yung mga bayo ng hangin, yung malalakas na alon? Parang nainis pa nga siya dun sa kanyang asawa. Lumipas ang ilang sandali, kinuha po nung military officer yung kanyang espada at inilagay niya sa leeg ng kanyang asawa. At dito po sa kanyang lalamunan at nakita niya yung kanyang asawang babae. Sa halip na matakot, ngumiti. Ang tanong nung asawang lalaki, bakit hindi ka natakot? Oh, sabi nung babae, bakit ako matatakot? Alam ko naman yung may hawak ng espada na nasa aking lalamunan ay nagmamahal sa akin, kaya alam ko hindi ako mapapahamak. Ang sabi ng lalaki, nakuha mo yung point, sabi niya. Kaya ako hindi natatakot kahit na malalaki ang alon, malalakas ang hangin na humahampas dito sa ating sinasakyan. Dahil alam ko kung sino
ang Panginoon ng dagat? Sino ang gumawa nito? Sino ang may control nito? At sino ang pwedeng magpatahimik nito? Kaya ako hindi natatakot. Alam ko na ang Panginoon ang siyang may control ng lahat. At hindi ako mapapahamak o hindi tayo mapapahamak dahil mahal niya tayo. Ang ganda, di po ba? Ano po makikita natin? Bakit kailangan natin si Jesus Christ o ang Panginoon, ang presensya niya sa ating buhay sa gitna ng kahirapan? Dahil po, mayroong layunin o the purpose of the storm. Ito po yung makikita natin sa 39 at 41. Noong nagising nila ang Panginoong Hesus, nagsimula na siyang gumawa. At sa kanyang ginawa, natuklasan po ng mga apostol ang kapangyarihan ng Panginoon. Maaaring ito rin ang nais ng Diyos na matuklasan natin kagaya ng kanyang mga alagad. Sa harap natin, sa mga hirap o hardship sa buhay, napakaganda pong malaman natin at laging ilagay o ikintal po sa ating isipan kung sino ang nasa atin at kung sino ang nasa bangka ng ating buhay. Sometimes, hardship purposely permitted to clearly know that God is present in our lives. Ano pa makikita natin na purpose ng storm? They recognize His great power. Nakita nila, mas matindi pa pala yung kanyang kapangyarihan kaysa pagpapagaling sa mga may sakit. Ang bagyo na nagbigay ng takot sa mga alagad ay hindi man lang kinatakutan ng ating Panginoong Hesus. Sinaway niya ang hangin at kinausap niya ang tubig. Pagkatapos ay tumigil ang hangin at pumanatag ang dagat. Ganoon lang kadali sa kanya, kagaya ng pagpapagaling niya sa mga may sakit at pagpapalayas sa mga masasamang espiritu. Na-control ng Panginoong Hesus ang bagyo. Mga kapatid, tandaan natin, ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay kagaya rin ng Diyos na pinaglilingkuran ng mga alagad noong una. Hindi nagbabago ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kung makapangyarihan siya noon, makapangyarihan pa rin siya ngayon. Kaya kahit na anong unos ang dumating sa ating buhay, kahit na anong paghihirap ang maranasan natin, kumapit tayo sa Panginoon, naroon yung kanyang dakilang kapangyarihan na pwedeng mag-alis sa atin sa unos ng buhay na ating kinalalagyan kung mayroon man tayong dinaranas ngayon maliban sa tinatawag nating COVID-19. Your storm is not a problem for Him. He can silence it with a word if He desires. He may, however, allow the storm to rage, but when this happened, He will be able to protect and rescue us in the midst of the storm. Ang ganda! Kung maaalala po natin ang isang ilustrasyon doon sa buhay ni Shadrach, ni Meshach at Abednego sa Daniel chapter 3, di po ba? Isang tiyak na kapahamakan yung kanilang pupuntahan doon sa nag-iinit na pugon o mainit na pugon. Subalit ano po nangyari? Iniligtas sila ng Diyos. Iniligtas sila ng matinding kapangyarihan ng Diyos sapagkat naroon yung pagtitiwala nila sa Diyos. Nire-recognize nila yung kapangyarihan ng Diyos na kahit sabi nila hindi mangyari, yung kanilang inaasahan, hindi sila luluhod sa anumang Diyos-Diyosan o doon sa ribulto na sinasabi doon sa kanilang kinalalagyan. Ano po? Yung isang ilustrasyon kay Daniel. Ito rin po ay makikita natin sa Daniel chapter 6. Kita po natin, di ba? O nabasa natin, si Daniel inihulog doon sa kulungan ng mga leon. Subalit, sa kapangyarihan ng Diyos, nawalan po ng interes yung mga leon sa kanya at hindi man lang tinikman yung kanyang katawan. Bakit po? Dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Umasa tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. Ano pa ang nakita po natin dito na layunin ng ating Panginoong Hesus? They realized that He is true to His promises. Nakita nila na ang ating Panginoong Hesus, pagka nagsabi o nagpahayag ng mga salita, ginagawa po niya.
Ano sabi ng mga talata? Kagaya ng sinabi ni Jesus, makakatawid sila. Na-realize po nila kung ano ang sinabi ni Jesus na mangyayari. Nakatawid nga ba sila? Sa Mark chapter 1 verse 5 po, ano sabi? They went across the lake to the region of Gerasenes. Ibig sabihin, nakatawid sila. Nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon, tatawid tayo. Kaya ho, kahit na anong mangyari sa paglalakbay, nakatawid sila. Ganon din po sa atin. Ang lakbayin natin sa mundong ito, maraming hirap. Daranas tayo ng pagdurusa. Daranas tayo ng hardship. Subalit, kagaya ng sinabi ng ating Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Makakarating po tayo kung saan yung sinabi niya. Panghawakan po natin ito mga kapatid. Lahat ng pangako ng Diyos, gagawin niya. Everything He has promised, He will do. Ano sabi niya? Anong sabi po ni Pablo sa Romans 4:21? Being fully persuaded that God had power to do what He had promised. Hindi po siya tatalikod sa kanyang pangako na isinulat niya sa Biblia. Ano pa? Na-realize po ng mga apostol ang layunin ng Diyos upang pakita sa kanila yung advantages o advantage ng kanyang presensya o yung the advantage of His presence. Kapag ang Panginoong Hesus ay kasama natin sa bangka, mayroon tayong advantage o I should say, nasa atin ang lahat ng mga advantages. Bakit po? Sinabi sa Bible o sa verse 36, mayroon ding ibang bangka na kasabayan sila. Maraming bangka sa lawa o sa dagat ng gabing yun. Kung na-realize lang ng mga alagad kung ano ang kayang gawin ng ating Panginoon, nakita nila, nagawa ng ating Panginoong Hesus yung mga himala. Bakit hindi nila naisip na kaya rin gawin sa kanila o sa kanilang mga alagad niya yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo na nagbigay ng mga himala o nagpakita ng mga himala? Nasabi sana nila kung kaya niyang pagalingin ang mga may ketong, kung kaya niyang gamutin ang biyanan ni Pedro, kung kaya niya magpalayas ng demonyo, nagpatawad ng isang paralitiko, sigurado, kaya rin niyang gawa ng paraan ang bagyong dinanas ng kanyang mga alagad. Subalit hindi nila naisip ang lahat ng ito upang i-apply sa kanilang buhay, kaya ipinaranas sa kanila ang bagyo sa layuning sila ay turuan upang higit na sila ay sumampalataya at magtiwala sa Kanya. Kumusta po kayo? Sa atin pong panahon, meron tayong Biblia. Ito ang nagsasabi ng lahat ng ginawa ng Panginoong Hesus at lahat ng pwede niyang magawa o kayang gawin. At maraming testimony na ang ating narinig at nakita. Namasdan ng ating mga mata ang mabubuting ginawa ng Diyos sa kanila. Di po ba ito'y sapat na upang higit tayong sumampalataya at magtiwala sa Kanya? Nasaan po yung ating pananampalataya? Dapat po hindi tayo matakot sa COVID-19. Hindi ho masamang mag-ingat. Subalit, higit na makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus kaysa sa COVID-19 na ito. Subalit ang masakit po, hindi po natin kayang gawin ang magtiwala o marami ang hindi nagtitiwala. Nakita na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Subalit, hindi sila pinaniwalaan. Kaya naman madalas na bagyo ang ipinadadala upang tayo ay turuan, upang mag-rely at magtiwala po tayo na Siya ay sasama sa atin. Sometimes He sends the storms to educate us and to teach us to trust. His purpose is not to hurt us, but to grow us. You can always trust the Lord to do right in the storms of life. Ano pa? Na-realize po nila kung ano yung peace na nakita nila sa ating Panginoon. Bakit po? Habang sila ay nababahala at natatakot sa bagyo, ano ang ginagawa ni Jesus? Natutulog. Bakit po? Dahil alam nila na siya ay nasa kalinga ng Ama. Alam niya na siya ay mamamatay hindi ho sa pagkalunod, kundi sa krus ng Kalbaryo. Nakakatulog siya habang bumabagyo
dahil buo ang pagtitiwala niya sa Ama na siya ay hindi mapapahamak. Napakaganda po na makita natin. Kung ang bagyo ay hindi natakot ang Panginoon o hindi man lang naratel, dapat tayo man na nagsasabing sumasampalataya at sumasamba sa Kanya, huwag ho nating payagan na tayo ay lamunin ng takot na sitwasyon natin ngayon. Walang maaaring tumakot sa ating Panginoon. Walang maaaring makaagaw sa Kanyang kapayapaan. Bakit po? Sabi sa Isaiah 9:6, He is the Prince of Peace. Napakaganda ng Prince of Peace kasama natin sa ating buhay. Ano pa? Na-realize po nila kung sino itong kanilang kasama sa bangka. Noong napatahimik ni Jesus ang dagat, sila ay lubhang natakot at namangha. Sino ang taong ito? Natutuhan nila na siya pala ang Panginoon na may kontrol sa pag-ihip ng hangin, na may kontrol sa nagngangalit na alon at bagyo. Napakasarap maunawaan, mga kapatid, na si Jesus pala ay kayang ikulong ang alon, kayang talian ang hangin at bagyo. Ang tanong ko sa inyo, kilala na ba ninyo si Jesus ngayon? Sometimes, hardship purposely permitted to understand that God is present in our lives. Mga kapatid, sa kalagayan natin ngayon, tayo ay nasa gitna ng bagyo na ang pangalan ay COVID-19. Ito po ang nagpapahirap sa atin ngayon. At marami sa mga nakikinig na hindi lang COVID-19 ang hinaharap nila. Maaring yung iba, bukod sa COVID, may cancer. Maaring yung iba, may chronic disease o malubhang sakit. Maaring ito ay may matinding pangangailangan. Hindi kumakain, walang matirhan, o may problema sa pamilya at marami pang iba. Ito po ang ilan sa maraming hardships o ilan sa mga hardship o suffering na kinaharap natin. Hindi ko po alam yung nature ng ibang bagyo na nagbibigay ng pahirap sa inyong buhay. Subalit, isa lang po ang aking nalalaman. Isa lang ang tanging makasasaway dito. Siya, ang ating Panginoong Hesus, na kasama natin, na nagsabing, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kung ang bagyo na nanalasa sa inyo ngayon ay matinding sakit, kaya na itong palitan ng ginhawa. Kung may bagyo ng matinding pagdadalamhati na nararanasan po kayo, kaya niya itong ibigay. Yung kaaliwan na alam po ninyo, kaya niyang ibigay. Kung ito man ay bagyo dahil sa kasalanan, kaya po niya kayong palayain at patawarin. Mga kapatid, nag-aanyaya po ang ating Panginoon. Nais ba ninyong marinig na sabihin ni Jesus na tumigil at pumayapa ang bagyo sa inyong buhay, sa ating buhay? Mga kapatid, kung ito po ang naisin ninyo ngayong umaga, dalhin natin ito sa Kanya ngayon. Ibigay natin sa Kanya at tignan kung paano siya gumawa sa ating buhay. The storms or hardships in our life are powerful and can easily break us. We should be aware that the Lord Jesus is far more powerful than any storms or sufferings that brings hardship in our life. Remember that every hardships that God allows, He has a noble purpose for us to recognize. Tandaan po natin, may layunin ng Diyos, kaya nakakaranas po tayo ng mga kahirapan o sufferings sa buhay. Pero tandaan natin, He is always on our side. He is ready to rescue us from perishing or from danger. Panghawakan po natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 31 verse 8, It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. Purihin po ang Panginoon sapagkat siya po ay nasa ating presensya. O siya ay laging kumakalinga at alam natin na tayo ay hindi niya pinababayaan. God bless you. Tayo po'y manalangin.
Salamat po aming Ama sa inyong kapahayagan na hindi lamang po kayo ang nagliligtas sa amin o tumutulong sa amin sa gitna ng kahirapan, kundi pinapakita pa ninyo aming Ama, Panginoong Hesus, ang layunin ninyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat ito ang nagbibigay sa amin ng katatagan at kakayahan upang lalong lumapit at magtiwala po sa inyo. Salamat po, pagpalain po ninyo ang aking mga kapatid na nakikinig at nanonood. Kayo po ang pumaroon sa kanilang mga tahanan at hayaang maranasan po nila ang inyong presensya sa kanilang buhay. Salamat po sa pangalan po ni Jesus. Amen. Ang pastor po Ray Mueca ay nagbigay po sa atin ng napakagandang mensahe ngayong pong umaga na may pinamagatan pong experiencing the presence of God in hardship. At kanya po in-expound ang pangyayari sa relasyon kay Jesus ng mga alagad na nasa gitna sila ng dagat at doon nila na-feel ang presence ng ating Panginoon. At siya po ay nagpaliwanag tungkol po sa tatlong bagay, yung power of the storm, na nakapakaganda ng kanyang sinabi na ang mga alagad ay hindi po aware sa goodness ng ating Panginoon at sa kanyang grace. At ganoon din po tayo. Dapat po ay tayo maging aware sa power ng storm na nangyayari sa buhay natin ay ang Diyos ay mapagbiyaya. Ang Diyos ay napakabuti. Tayo po ba ay may storm ngayon sa buhay? Maranasan po natin ang kanyang grace at ang kanyang goodness. At ganoon din po, sinabi rin niya po ang problem in the midst of the storm. Na dapat ay ma-recognize po natin ang greatness ng God sa panahon ng storm ng ating pong buhay. Tandaan po natin, at ang ikatlo pong point na kanyang sinabi ay ang purpose ng storm. Meron pong purpose ang storm. Hindi po laging may storm. Subalit ito'y inaalaw ng God upang maranasan po natin ang kanyang kadakilaan. Power, problem, and purpose of the storm. May ilang bagay po na gusto akong sabihin at tungkol po sa ating mga online na mga activities. Ano po? Monday hanggang Sundays ay puno po ang atin pong mga activities. At please, ito po ay ating tingnan upang tayo ay makinabang. Ang ating pong Bible School ay mag-i-start na po sa Lunes at sa Martes at sa Huwebes. Kaya po ito po ay atin pong bigyan ng diin katulad po ng in-announce kanina. Ang isa po na atin pong dapat ding tugunan ay ang pangailangan po ng isa sa ating kapatid. Ang kapatid na Jimmy Martinez. Siya po ay nasa hospital. Hindi naman po COVID ang kanyang sakit. Subalit po siya ay urgently needed na magkaroon ng type O na dugo na isasalin sa kanyang katawan. Kaya kung sino man po ang meron pong type O na dugo o blood ay makipag-ugnayan po lalo na po sa kanyang pamilya o sa amin upang maiparating po ang inyong kagandahang loob na ito. Siya po ay nasa FEU Hospital dito sa Fairview. Katulad po ng ating ginagawa po ngayon, kailangan po na ang atin po mga grupo-grupo ay mabigyan diin ang Bible study po natin. At ito po ay ginagawa po natin kahit po sa online na pag-aaral. At natutuwa po ako sapagkat marami ang gumagawa nito. At sa atin po mensahe, meron po tayong tatlong guide questions. Ano po, na ito ay aking babanggitin upang magamit ninyo. Ang iba po ay nagmi-meet just after ng ating pong worship service. Narito po ang guide questions for discussion. Una po, what are the things we need to realize in order to experience God's presence during hardship? Akin pong ulitin, what are the things we need to realize in order to experience God's presence during hardship? Ang ikalawa, what are some of the hardships you may be encountering now in the midst of pandemic and quarantine? What are some of the hardships you may be encountering now in the midst of pandemic and quarantine? At ang huli po, what steps or actions
are you doing to face those hardships? What steps or actions are you doing to face those hardships? Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensahe na amin pong narinig na kami po ay makakaranas ng storm. At totoo po na nagkakaroon kami ng mga problems sa aming mga buhay because of the storm na iyo pong inaalaw na mangyari sa amin. Subalit alam namin may purpose yun. May purpose yun sa ikabubuti ng iyong mga anak. Patunayan po ang aming mga kapatida na dumadanas po ng iba't ibang storm sa kanilang buhay. Ingatan mo po sila. Huwag mo po silang pababayaan. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy. To the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen and amen.